Guys, eto ang paalala sa lahat ng mga biyahero, lalong-lalo sa mga kababayan nating OFW na uuwi sa Pilipinas at kahit nga sa mga pabalik sa ibang bansa. Na kapag may baggage allowance kayo ay huwag nyong isasakto na ilalagay nyo eksakto sa baggage allowance na nakalagay sa ticket nyo sa inyong maleta. Dahil mas maigi guys na ilagay nyo, for example, 30 kg ang baggage allowance na nakalagay sa inyong ticket, ang ilagay nyo ay 29 lang. Dapat meron laging 1 kilo na allowance or kulang dahil hindi pare-pareho ang timbangan sa bahay at kahit nga sa airport, sa timbangan, sa check-in counter. Kagaya dito sa isang kababayan nating OFW na nag-check-in sa Cebu Pacific sa Hong Kong Airport na 20 kg ang kanyang baggage allowance or check-in baggage allowance. At kinilo naman daw niya ang kanyang bagahe at 19.9 ang kilo nito para daw makapasok. Ngunit pag kilo nito sa self-check-in ay 20.1, which is okay naman sana sa ibang mga airlines, pero may mga airlines guys na mahigpit. Kaya nilagyan ng tag ang kanyang maleta na heavy or more than sa baggage allowance sa ticket niya. Grabe, nilagyan nila ng over 20 kg. Pero kanina, nang kinilo ko to 19.9 para makapasok. Tapos ngayon kakakuha ko lang dyan sa conveyor. Nilagyan nila ng ganito. Grabe. Kanina, yung kinilo ko yung check-in luggage ko, 19.9 para makapasok siya. Tapos ngayon, pagkakuha ko sa conveyor, may nakalagay na over 20 kg. Bakit ganun? Only one? Yes. 0.1? Kanat? Dito. Grabe, kahit 0.1 lang talaga na exit sa nyo, sa mga check-in luggage nyo. Hindi talaga pwede, as in. Kailangan talaga eksakto talaga sa 20 kilo. So, 0.1 lang, hindi talaga pwede, day. Sa mga nagtatanong pala about doon sa pag-check-in ko sa Hong Kong Terminal 2, kapag early po kayo sa sa airport, talagang ipapasa kayo sa online kiosk doon na pag-check-inan nyo. Pero pag yung malapit na yung boarding nyo, pupunta kayo doon sa may aisle na letter P. Doon i-assess kayo doon. Pero pag early talaga kayo, i-online check-in kayo. Kaya no choice talaga kayo para makapag-prepare kayo. Kaya dapat pagkatapos, pag andoon na kayo, kailangan i-check nyo talaga yung luggage nyo kung ilang kilo. Kung ilang kilo lang yung allowed, yun lang talagang ilalagay nyo. Kasi pag nag-drop off kayo, online drop off doon sa may machine, hindi niya tatatanggapin yan kahit 0.1 lang yung nag-exit sa yung kailangan. Below kunyari 20 o kaya 40. Pag 40 naman, 2 bag yan sigurado. Tapos, kung 20 kilo, isa lang yan. Kailangan mga 19 lang talaga o kaya 19.5. Katulad sa akin, sumobra. Kinuha ko lang nagkuha lang ako doon ng isang bagay. Dala ko doon sa bag, tapos nilagay ko sa hand carry. Ang hand carry naman, hindi nila kinikilo. Bahala ka dyan kahit lagay mo pa dyan bato, kung gaano kabigat, okay lang yan. Di sila nag-check doon. Pagkatapos yung mag-check-in doon, sa harapan mismo ng doon nag-check-inan, sa harapan doon, nandun din yung departure. Hindi nyo na kailangan pumunta ng Terminal 1 para magpasok sa departure doon. Meron ding departure sa Terminal 2. Pagkapasok nyo sa departure, pupunta kayo sa X-ray. Pagkatapos sa X-ray, immigration na. Pagkatapos sa immigration, may mga signage naman dyan, bababa kayo. Pagkababa dyan, may train dyan, sasakay kayo ng train. Kung ano yung boarding gate number nyo, yun ang titingnan nyo sa train, kung anong boarding gate kayo na number. Hanapin nyo doon kung saan kayo mag-i-stop. Kasi yung train na yun, papunta yun ng Terminal 1. Lahat ng mga gate, boarding gate, nandoon lahat sa Terminal 1. Kaya pupunta talaga kayo sa Terminal 1. Pero, sakay kayo ng train. Doon pa rin kayo papasok na departure area sa Terminal 2. Yung mga HK Express, Cebu Pacific Airlines, tsaka Hong Kong Airlines, doon yan lahat sa Terminal 2. Hindi ko pa alam kung ano pa yung mga airlines na in-update nila ngayon na nandoon na sa Terminal 2. Yun pa lang ang alam ko. Ang mga PAL sa Terminal 1 pa rin. Ang Cebu Pacific lang alam ko, tsaka XK Express, tsaka Hong Kong Airlines. Kasi yan nandoon ang sinabi sa akin nung nandoon ako sa Terminal 2. Kaya sa mga nag-PPM sa akin, ang dami yung nag-PPM, nagbo-voice message na ako para maintindihan nyo lahat.
Yun na, nasagot ko na. Kaya, kung may tanong pa kayo sa akin, pwede kayo ulit mag-message. Kasi yun din ang na-experience ko. Kasi nga kakabukas lang ng Terminal 2 noong June 9. So, bago pa talaga. Kaya sabi ko talaga sa Terminal 2, ang ganda, promise. So, isa lang naman ang lesson dito guys, sa check-in baggage allowance nyo ay lagi kayo maglalagay ng pagitan or ng allowance. Kagaya nga ng sinabi natin na dapat palaging kulang ng 1 kilo or half kilo para hindi kayo magkaroon ng issue sa airport. Tungkol naman sa hand carry, tama naman ang sinabi ni Kabayan na hindi naman kinikilo ang hand carry kapag galing sa ibang bansa pauwi sa Pilipinas as international flight. So kahit magdala kayo ng up to 10 kg sa hand carry ay okay lang. Pwede na lang kapag meron kayong domestic flight. Kapag meron kayong domestic flight ay dapat strictly 7 kg lang ang inyong hand carry dahil mahigpit sa hand carry ang mga local flight lalo na sa Pilipinas dahil nga mas maliit ng eroplano ang sasakyan nyo pauwi sa inyong probinsya. Huwag nyong gagawin ang ginawa dito ng isang kababayan nating OFW na sobra-sobra ang kanyang hand carry at nung naharang sa NAIA, pinagsisira niya at pinag-aapakan niya ang pagkain na laman ng kanyang bagahe. Para hindi makakinabangan. Yan. Post ko to sa social media. Yan. Tapon ko to. Pasalubong ko yan. Yung problema sa akin, tapon. Tapon. Yan. Tapon ko yan. Yan. I-remove ko yung bagahe ko. Yan. Tapon ko ha. Yan. Tinapon ko yan. Kano lang ang bili ko yan? Kasi magbayad ako 3.5. Magkano lang bili nito? Kasi ibigay ko kinyo. Yan. Tinapon ko. Tinapon ko bagahe ko. Yan. Pilipinas, anak karong katapat. Isa lang naman ang madalas na lesson dito guys na dapat sundin natin ang rules. Ang hand carry ay dapat 7 kg lang. Pwede ka magdala ng extra bag or extra laptop bag para lamang sa laptop. Hindi pwedeng may extra kang backpack na naglalaman pa ng mga damit mo at personal mong gamit. Lalo na kung meron ka ng hand carry baggage or maleta na 7 kg. Dahil 2 piraso na yan at pwede kang singilin sa airport. Marami mang nakakalusot pero guys, marami ang naharang kagaya dito kay Kabayan. Kaya sundin natin ang rules para iwas abala sa airport.